may tilapia na lumulutang. Wala na pong buhay yan guys. Huwag kang mabigo, Dodong, Kumusta na po kayo mga ka-farmers? Ayan guys, pagkatapos ko pong nagpakain po sa aking tatlong baboy na yan, pupuntahan po natin po ang backyard tilapiahan ko para po sa update natin sa akin pong mga tilapia. Ito guys oh, dyan po ang aking tilapiahan. So naglagay po ako dito ng lock. Dito po guys ay ginawan ko rin siya ng kudal, bakod no? Ayan guys oh. Yan, so ginawan ko ng kawayan, punuan o poste. At the same time, meron pong cyclone. So ganyan lang guys ang akin pong ginawang sistema dito sa aking biyan. Kalat pa ako guys sa mga gamit ko, hindi pa ako nakapaghanda, nakapaglinis, pasensya na ako kayo. So ang update natin ngayon guys ay King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Meron ng aerator dito guys. Ito guys oh. Ito aerator ang tawag dito. Nabili ko po ito sa Lazada sa halagang 600 plus o 700 plus. Nag-sale kasi one time kaya kailangan ko ng ganito. Ayan, ito po ay di kuryente guys. Dito po siya nakasalang o nakasaksak sa bukilya, yung saksakan. Ayan, try nating bunutin guys ha. Umaandar po yan. Ayan, pag bunutin natin, naka-off. So humihinto of course ang bula po. Atin pong isaksak ulit. So itong aerator guys na aking nabili, silent type po siya guys. Yung kanyang andar ay may sound naman siya, kaso nga lang tahimik lang yung kanyang sound. Pakinggan po natin guys. Ganyan po. So dito hindi pa ho kumpleto ang hose na akin pong naisaksak or naipaglagay sa mga dapat lagyan. Kasi guys ito po ay merong 6 na dapat lagyan ng hose. So ito guys ay nilagyan muna pansamantala namin ng plastic cellophane. Yan, para hindi sumingaw ang hangin. Tapos 3 hose lang muna ang nagfa-function. Pero okay naman siya guys. So ayan oh. Yan, malakas po ang bubbles. Tapos po bumili rin po pala kami ng yung chemicals guys oh. Anti-chlorine. Ito sa Lazada din po nabili namin ito sa halagang 300 plus po, no? Okay? Ang status nito guys sa tubig, kung inyo pong nakikita, medyo lubog. Kung sa Bisaya, lubog ang tubig, pero kapapalit lang po namin ng tubig dito guys, mga ilang araw ang lumipas, mga 4 days ago. So ang mga tilapia ko guys ay medyo malaki na po guys. Ayun guys oh. Yan. Pagbili ko dati nito guys ay talagang sobrang liit po nila guys. Zoom in natin ha. Ayan guys oh. Kita po niyo guys. So meron tayong makikitang mga ano guys, mga dumi-dumi, yung mga dahon ng kawayan, no? Ito guys oh. Actually guys, kakalinis ko lang po dito sa mga ano dito, mga dumi. Ito guys, ayan. Ayan guys, oh, lumalangoy-langoy na guys sa mga tilapia ko. Ayan. Hindi po talaga maiwasan na meron pong nawawalan ng buhay, no? Ibig ko sabihin guys, yung maliliit pa sila, mga ilang linggo ang lumipas mula pagkabili ko sa mga tilapia, nang nailagay ko dito sa pond na to, ay talagang meron pong nawawalan ng buhay. Siguro mga 30 piraso guys. So ako naman talaga kasi, gusto ko lang kasi matuto rin kung paano po magsagod or mag-alaga po ng tilapia. Kasi isa po sa mga dahilan, nogon or sayang po ang lugar na ito, itong aking dating babuyan, no? Dito po ang pinakalumang history ko, no? Lumang mga araw, mga old days ko po sa pagsimula ko talaga sa pag-alaga po ng first batch fatteners noon. So naisip ko at akin pong na-realize na ano kaya kung alagaan ko ng tilapia. Okay, so ngayon po, ito na po guys. So ang count ko nito guys, akin pong estimate ay mga abot sila siguro ng April guys, this year. April 2024 bago ma-harvest. Tapos ang kanila pong kinakain guys, ito guys oh. Ayan. So ito po ay tinatawag nilang tiuan ba to?
Lagyan mo natin dyan. Ito guys, oh. Ito po ang kanila pong feeds. Tilapia feeds. Ayan guys, oh. TO1. So binili ko ito tag 105 pesos po ang kada kilo. Matagal naman po siyang maubos guys. Kasi ang feeding ko sa tilapia ko nito ay ano lang, thrice a day feeding sa almusal, tanghali at hapunan. Tapos paunti-unti lang po guys, kasi nga po kapag po marami ang akin pong binibigay na feed sa kanila ay mabilis pong mag-pollute ang tubig. Nangangamoy ang tubig kapag maraming feeds ang akin pong binibigay sa mga isda na to. Samantala hindi naman pwedeng damihan ng husto ang pagpapakain ko sa aking mga tilapia na to dahil talagang paunti-unti lang ang dapat sa kanila. Hindi naman sobrang konti, yung tama lang guys. Kasi yun po ang advice sa akin ng eksperto sa tilapia na mas maigi kung wag sobrang dami ang pagbibigay ng pagkain sa kanila para hindi agad mabilis mag-pollute ang tubig. Now, mga ka-farmers ko dyan sa lipunan, meron ng tilapia si Dodong Villaran. Ayan guys. Ayan. So pagkatapos ko pong nagpapakain sa akin pong mga baboy, sa inahin at sa tatlong fatteners ko po na third party na naiiwan, ay dito po ako dumidiretso. Yung tipong umaga guys, minsan inuuna ko sila, yung tilapia na to, binibigyan ko ng pagkain, tapos chinecheck ko kung merong mga dirty, no? Tinatanggal ko yan. Meron akong ano dito guys, oh. Meron akong sikpaw, no? Ano bang tawag sa inyo to guys? Yung ganito guys, oh. Yan, kunyari ganyan, may dahon. So tatanggalin yung Dodong. Yan, tatanggalin ko po yan. Yan, ilagay guys. Kung may mga dumi-dumi man po, tinatanggal ko po yan gamit ang sikpaw, no? Ito po ay muskitero or kulambo lamang ito. Ginupit ko. Then, akin pong sinuot-suot sa alambre, tapos ginawan ko po ng handle yung kawayan po. Ayan. So si Dodong po ay marami pa hong dapat matututunan sa farming, no? Kasi sa ngayon kasi guys, ang akin pong medyo lang guys ha, medyo nagkaroon ako ng munting kaalaman or munting idea lamang, no? Munti lang guys ha. Nauna po ako sa baboy, sa fattener, tapos sumunod po ay nagkaroon tayo ng munting idea ulit sa pag-alaga po ng baboy na hen. Ngunit ngayon po ay sinunod ko ang tilapia, no? Backyard tilapia. Yan. Ito guys, oh, may ano siya, oh. May tilapia na lumulutang. Wala na pong buhay yan guys. Ayan. So wala na pong buhay ang tilapia na ito. No? Sayang guys. Nakakapanghinayang pero hindi po talaga maiwasan guys eh. Kahit nga po ang binilhan ko sa fingerlings ng tilapia, nagsabi na huwag kang mabigo Dodong kapag sakaling makita mo ang mga alaga mong tilapia na mawala ng buhay, kasi talagang normal. Kahit sa amin ganun eh. Hindi po talaga perfect na 100% na buhay lahat ang mga fingerlings. Meron talagang nababawas. So ito na ngayon guys ang nangyayari sa aking backyard fish pond. Ayan, so maraming salamat po guys for watching this video. Subscribe for more uploads. God bless po sa ating lahat.